Magandang umaga po. Ito po ang News TV Live. Pinaniniwalaan na sa Olongapo City na si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton para sa nakatakdang pagbasa ng sakdal sa kanya kaugnay ng kasong pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude. At may live report si Rida Reyes. Rida? Yes, Marie, good morning. Sa mga oras na ito ay maya't-maya na ang pagdating ng mga taong ini-expect natin dito nga sa nakatakdang arraignment na inaasahan pa rin ngayong araw, although wala pa rin tayong confirmation nga from RTC Branch 74 kung talagang magaganap yung arraignment. Dito tayo pa rin ngayon, Marie, sa labas ng Olongapo City Hall of Justice kung saan mahigpit pa rin yung seguridad na pinaiiral. Yung nakikita nyo ngayon, yan yung parking lot dahil dyan inaasahan na papasok yung mga sasakyan papunta doon sa back entrance. Sa impormasyong ating natanggap, Marie, isa na dyan sa mga sasakyan na yan kanina, sakay itong si US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. At mukhang ipinasok na siya doon sa second floor, yun ang nag-silbing holding area. Mula pa kaninang, I think around 5:30 a.m., yun yung ating impormasyon. Pero wala pa tayong visual sa kanya na natatanggap. Pero gayon man, dito sa labas sa ating kinatatayuan ay talagang napakatindi na rin naman ng seguridad at may mga barikada na rin ng mga itinayo para nga kung sakaling magkaroon doon ng mga ralista ay magkakaroon doon ng control at maximum tolerance naman daw ang ipatutupad. At pagdating dito ni Pemberton, ang information din natin around 8:30, baka raw mag-umpisa na raw yung lahat ng proseso. So ang kailangan gawin daw dyan ay may booking process muna, kukuha ng mga mugshots and fingerprints ni Pemberton, tapos meron ding medical exam na sa ilalim itong si Pemberton. At pagkatapos niyan ay required na siya na humarap dito sa presiding Judge Attorney Rolin Hines Habalde. At yung arraignment ay inaasahan natin na magaganap na rin within the day. So yan muna mga kaganapan mula dito sa Olongapo, Marie. So lilinawin ko lang, Rida, hanggang sa mga oras na ito, bagamat nakikita nyo na napakahigpit ng seguridad na ipinatutupad ngayon dyan sa Regional Trial Court, wala pa rin kayong sighting o hindi nyo pa nakikita talaga itong si Pemberton? Yes, Maris. Wala pa tayo mismong dun sa mga base, sa mga pictures na nakikita natin kay Pemberton. Hindi pa sa ating ipinakikita. At ito naman, Maris, ay ini-expect na natin na magiging napakahigpit kung hindi man ng mga tao dito sa paligid ng Olongapo City Hall of Justice, yung mga kasama niya, yung kanyang convoy, yung entourage na from the US Embassy, talagang mukhang iniiwas sila sa ating, Marie. So we will try our best para makapasok at makakuha naman ng itong si Pemberton, Marie. Kayo ba, Rida, ay hanggang dyan lamang sa gate na nakikita natin itong live na kuha? Hindi kayo papayagan na makapasok kahit mamaya pag nagsimula yung proceeding? Alam mo, Maris, kasi sa ngayon, nandito pa lang tayo sa labas. Pero kasi kahapon, nagkaroon tayo ng arrangement with the clerk of court. At sinabi naman nila sa atin na yung mga magpo-cover ng mismong arraignment, kung may magaganap man na arraignment, ay pwede naman hanggang doon sa loob ng building sa lobby. So magkakaroon sila ng briefing after ng pagdinig na mangyayari. Pero yung ating nire-request sana ay makapasok dun mismo sa mismong courtroom ng RTC Branch 74. But yan ay hindi pa rin inaaprubahan hanggang sa ngayon dahil baka raw doon pa lang sa entourage na kasama ni Pemberton ay maging napakasikip na. Malit lang kasi yung courtroom at inaasahan daw na baka raw mawalan na ng espasyo para sa mga tauhan ng media. But kaya nga sinabi ko kanina, susubukan natin na makapasok sa loob ng courtroom. Rida, may namamataan ba kayo dyan ng mga rallyista? Sa ngayon, Marie, wala pa dito. Ang information nga natin ay on the way na raw itong pamilya nga pala, itong magkapatid na Marilu at Michelle Laude, kapatid ni Jennifer Laude, pati yung kanilang counsel. Pero yung mga rallyista, wala pa tayong nakikita rito. Pero ang in-expect ng Olongapo PNP ay within the day ay sigurado raw na may mga pupunta dito sa harap ng Olongapo City Hall of Justice para nga magpakita ng kanila, syempre sabayan, ito nga sa unang pagkakataon ay pagpapakita rito ni Pemberton. Okay, Rida, sa mga nakaraan na mga pagdinig, yung especially dun sa preliminary investigation, hindi natin nakita o hindi nagpakita itong si Pemberton at may mga legal provisions silang binabanggit kung kaya't hindi kinakailangan makita o humarap itong si Pemberton. Pero sa puntong ito, sa arraignment o pagbasa ng sakdal, talagang required na siya. Wala nang mga legal provisions na maaaring isaad para sabihing hindi siya maaaring humarap o hindi niya kailangang humarap. Tama, di ba, Rida?
Tama yan, Mariz. Alam mo, itong arraignment, dito pa lamang magkakaroon ng unang pagkakataon na mapipilitan talaga yung side ng kampo o ng kampo ni Pemberton na iharap siya sa korte, Mariz. Dahil yung preliminary investigation, kahit nakailang hearings tayo dyan, karapatan kasi nung suspect ni Pemberton na hindi muna humarap at yung mga counsel niya. But this time around, since meron ng kasong murder sa kanya at since yan naman ay inaprubahan na rin mismo ng judge at nakapag-raffle na kung kanino pupunta, then magsa-start na rin talaga itong trial proper, which means ngayon kailangan na siyang basahan ng sakdal. Alright, antabayanan natin yan. Maraming salamat sa iyong ulat, Rida Reyes. Para sa iba pang balita, bisitahin lang ang aming website at official social media accounts. Tutok lang dito sa GMA News TV para oras-oras, alam mo. Ako po si Mariz Umali. Magandang umaga po.